Answer. Name? Full name? Jose Gamboa Jr. Ayun. Cut. This is my mother's brother and his wife, my aunt, before they died. That's the only living kapatid of my father. She's about 92. That's my brother who is here. Namatay na rin ito. That's sa bahay ng pinsan ko. Ito sa bahay ng elder sister ko. That's my sister. That's family. Tapos, this is in Batangas kasi yung family na in Batangas. That's me. That's my youngest picture. Saan ka sa Batangas? Huh? Saan po? Okay. Where did you study? Hello? Paano nga po kayo nag-start sa yung voice acting po? By accident. By accident. Oh, I never trained for it. Actually, ang training ko is for theater. Tapos, nung college ako, para akong Willie Nepp. Marami akong boses. Tapos, nagkaroon ng AVP sa Basic, yung production house, Foot Conan Building, Basic. Ang may hawak noon was Minyong Ordonez. And meron silang AVP na nangailangan ng mga boses ng mga kilalang tao. Dahil naalaala ko si Winston Churchill, si General Ridgway. General Ridgway was a general in the European theater of World War II. Tapos si Eisenhower, Dwight Eisenhower, si Frank Sinatra. Hindi ko na matandaan yung iba. Ngayon, sabi niya sa akin, gagawin natin itong gagawin natin itong AVP na ito. You read the narration, and then we will stop, and then I will tell you a name, and you do his voice. You know? Okay. Sabi ko, I'll try. Sabi ko, you know. Ayun, so, babasahin ko, bigla siyang gaganon. Stop. Frank Sinatra. Sasalita ako parang Frank Sinatra. Stop. President Eisenhower. Gayahin ko naman si President Eisenhower. Stop. Winston Churchill. Gayahin ko naman. Katapos nun, ikinalat niya. At siya nagsabi sa akin, sabi niya, you know, I went all around the business and I told him, I found somebody who can do anything you want. Ayun, doon nagsimula yun. So, parang after po nun, parang nag-decide na kayo na continue po kayo dun sa voice acting industry. It's not really voice acting. Voice acting is something else. Voice acting is kung drama. Pero ito in narration and commercials, you know, yun yung business na yun. Na hindi ko akalain mapapasok ko. No? Hanggang mamaya, sunod-sunod ng offers, and I was doing commercials right and left. Sometimes I do 2 commercials a day in 2 different production houses. Yung gano'n, no? Ayun. So, una po yun bago po sa radio. Oo. Pero I was a radio announcer from 1959 to sometime in the 60s. Ano, hindi na po kayo student nun? Hindi na. Kasi nag-drop out ako sa school. Diba sinabi ko sa inyo, walang drama course naman, no? So I dropped out of school, tapos nagpaalila ako sa mga iba-ibang theater companies sa labas. For training? Oo, gaya ng Barangay Theater Guild ni Abellana, yung grupo ni na Vic Diaz, you know, grupo ni na Senaida Amador, sorry, that's my cell.
Actually, wala akong formal training. No? Wala akong formal training sa theater o sa ano pang larangan. Kasi wala naman akong pera, I could not afford workshops. So everything that I have, that I use now is all self-taught or learned by experience. No? Mabuti na lang na yung lolo ko, yung nakikita nyo dyan na foreigner, Amerikano. So, doon ako natuto mag-English. No? Pero binago ko dahil yung English niya, American. So, hinanap ko ang neutral sound. It doesn't sound American, it doesn't sound British, or it doesn't sound like anything else. It is just the pure sound of the symbols that you read. Diba? So, kaya madalas, pag nag-i-English ako, sinasabi ng mga Amerikano, when you speak, you have no country. And that's true. I trained myself to be that way so that I can learn accents. You know? So that this comes in handy sa voicing. Accents. No? Also, for the theater. Kasi nung panahon nagsimula ako sa theater, 1955 ako nagsimula sa teatro. No? Ang teatro nun, English eh. So, kung minsan lalabas ako Frenchman, lalabas ako Italiano, o lalabas ka ng Inche, o ganun. So, I learned the accents of these countries. So, ano naman po yung parang challenge or difficulties ng time na yun? Ang difficulties hindi na, aling time? Yung pong before, parang dati po, the learning period. Learning period. O yung learning period, mahirap yun. Kasi walang nag-guide sa'yo. And so you're learning everything by trial and error. No? So, nag-rent ako ng room sa Mandaluyong, sa isang malaking bahay. Mayroon silang den sa ilalim ng lupa. No? Okay. It was owned by a bachelor, and that bachelor in the family got married. So they rented out the den. No? Maganda, air conditioned and everything. Maganda ang facilities. Maganda ang room. You know, ang laki ng room. May living room pa yung room. Gano'n, no? So nirent ko yun. And I lived there for about 4 years and trained myself by myself in that room. Sabi nga nung landlady ko, you know, Junie, sabi ko, my houseboys and my maids, they think you're crazy. I was like, why? Because sometimes they see you crying, sometimes they see you laughing, sometimes you're singing, and sometimes you're standing on your head. Ganun po yung training niyo sa sarili. Oo. So, palagay niyo po, ano po yung advantage niyo ng self-training? It was so difficult. It was so difficult that it taught me the value of working hard. So I got used to, if you give me something, I will work hard to death on it to make it good. Yun gano'n. No? Yun ang value nun. At naging napakahalaga sa akin noon. Kasi mahirap eh. Hinuhulaan mo kung tama ka o hindi. Meron ako sarili kong tape recorder. Every day, nabugbog sa akin yung tape recorder na yun. Pero I took very good care of it, you know. So it lasted all those years with me. Ano po yung pinaka gusto niyo po kung bakit nag-stick po kayo na kayo na lang po yung parang self-training po? Bakit nag-stick ako na lang nag-train sa sarili ko? Dahil nakita ko ang resulta already.
walang katulad. Mm. Okay. Kasi there was a time nung ako yung panahon lumalabas ako sa teatro, lalo na nung 70s, I could sit in an auditorium, watch a play, and say, taga-peta yan. Ay, taga-repertory yan. Taga ano yan, sa grupong yun. Ay, taga-bulwagan yan. May trademark. When an artist must not have a trademark, because you are contributing your part to that craft. So why must you sound like the others? You know? So, yun ang parang I felt fulfilled. You know, that I had no ground. Ano na po yung mga jobs po na nagawa ninyo? For example po. Trabaho? Opo. Una ko naging trabaho noong 1958 yata, 57 or 58. Naging travel agent ako. And I'm a terrible salesman. So, I was always the lowest sale. No? Pero okay lang. At least nagkatrabaho. I went out to work kasi I wanted an excuse to get out of school. Kasi mapapagalitan ako pag nalamang hindi ako nag-aaral. So, nagtrabaho ko para wala silang masabi. Hindi ako nag-aaral dahil nagtatrabaho ako. Yung ganun. So, after I became a travel agent in 1959, somebody tipped me off that there was a company being set up which would become a radio station. Nag-audition ako doon. Tapos nakuha ako dahil marami akong boses, hindi dahil magaling ako announcer. Dahil nung ini-interview ako, sinabi ko, I have many voices. Yung pala naghahanap sila ng taong gano'n, na maraming boses. Nagka-programa nga ako dun na ang title ay Shortcut Barbary. Shortcut Barbary. Yun ay, barbero ako, meron ako assistant, at iba-ibang tao nagpapagupit. Pero ako lang yun. So, in that show, which ran 7 days a week, I had 36 voices, 5 voices a day. Nag-invento ko ng mga boses, o kaya pinadadati ko yung mga foreign actors, sina Alec Guinness, sina Rossano Brazzi, pinadadating ko sina Marilyn Monroe, pinadadating ko sila doon. Sir, so, masasabi niyo yung break talaga na nagbigay sa inyo? Yun po yung biggest break na nagbigay sa inyo or parang nakilala kayo sa industry? Sa anong industry? Yun po sa parang, hindi nga po voice acting, pero sa voicing. Sa voicing. Yun na ang nangyari kay, right away, that was a break eh. Yung pinagawa sa akin yung na yun, yung iba-ibang boses. May Minyong Ordonez. Minyong Ordonez. Kaya ang tawag sa kanya tatay ko sa industriya. Pero gusto niyo, parang simula pa lang po, gusto niyo na po yung ganung craft? Hindi na eh. Hindi naman sa ayoko. Basta I never thought I would go into voicing. Nagdire-diretso. Pero nagdaan din ako noong 60s sa period na ako'y dubber. Dubber po ng movies? Dubber ng ang pinakamarami kong dinub were FPJ, yung mga lumang FPJ films, ginawa naming English. Kasi merong teatro si FPJ sa Hawaii yata, pinadadala doon yung mga films. So dinadub namin into English. Tapos may mga foreign films din na dinub ko. Tapos one of the best known things that we dubbed was Voltes 5. Ako si Dr. Smith. Ako si Dr. Smith at saka si Captain Hook. Ano din po kayo sa drama? Naging dramatist din po kayo sa radio, di ba po? Minsan lang. Minsan lang po. Yun nagkasama ka din ni Choi. Sa DZRH. Sa DZRH.
Paano niyo po mako-compare yun sa theater acting? Sa akin, lahat ng acting pareho. The important thing is that it's true and sincere. Oo. Kasi pag nadadama mo yung sinasabi mo, nadadama ng nakikinig. Regardless po ng action, Oo. Movements. movement. Oo. But you have to be aware of that as the performer. You have to be aware that they don't see your action. Okay? So halimbawa, kausap kita, nandun ako sa malayo, lalayo ako sa microphone. Pag malapit na ako sa'yo, lalapit ako sa microphone. O nagsasalita ako, sinasabi mo sa akin, huwag ako umalis. Dadaldal ako ng dadaldal, palayo ng palayo, palayo ng palayo. Ibig sabihin, umalis ako. You have to be aware of those things. Sa ano po, sa mga TV shows? Ang ano lang sa radyo na exciting pa para sa akin, nakalagay dun sa script, sound of slap. Bibigyan mo ng puwang yun. Walang hiya ka. May titira, tuk! Pagkatapos yan, tumira doon. Eto pa! Tuk! Tinira, eto pa! Tuk! Iba yung gumagawa eh. Yeah? Oh, so you give way for that. You give way for music. Sasabihin mo nun, music rises. At this point, music rises. So, masabi, wag mo ko iwan, wag mo ko iwan, wag mo ko iwan. And then, music rises. Titigil ka kasi tataas yung music. And then when the music comes down again, wala na siya. Or whatever. Sa mga, sa commercials po, yung mga voice over, ganun din po ba yun? Oo. You're really acting because you are convincing people about the message. But I tell myself, they have to say yes when I finish talking. They have to understand what I'm saying and be convinced when I finish talking. Yung sinasabi ko sa sarili ko, sa commercial. Sa AVP, pag AVP ginagawa ko, nagkikwento ko. At pinipilit ko na yung kwento ko ay maging interesting sa kanila. Sure, parang kasi po, ang natatandaan ko po, mas parang puro history po yung parang narrations nyo. Yun po yung parang napapanood ko dati, yung bata ako. Marami rin akong ginawa na travelogue. Para sa ano to? Yung kay Susan Calo Medina, ano ba yun? Travel Time. Para doon. Nakagawa rin ako doon. Marami akong ginawa doon kay Susan Calo Medina. Ano po? Sa TV naman po. Yung acting po sa TV. In comparison po din sa theater. Lahat yan pareho eh. Para sa akin na, lahat yan pareho. Ang kailangan, totoo ka lang, sincero ka. Meron po ba kayong idolo sa industriya? Aling industriya? Kung ano kasi napasuko ko. Sa voice-over industry. Sa voice-over. Wala na siya. Si Vic Silayan. Naniniwala po ba kayo sa issue na kulang po yung recognition ng mga voice artists dito sa Pilipinas? Oo. Naniniwala ako sa ganon. Pero yun yung trabaho yun eh. Hindi ka talaga nakikita eh. You know? Sometimes, many times, what you talk about as a voice artist becomes very well known, but they don't know who it is. Yung pinag-usapan mo ang dapat tumatak doon, hindi ikaw.
Oh. Hindi po problema na hindi po kayo makilala, pero mas maganda pong mas makilala o mas tumatak sa tao. Hindi sa hindi problema, kundi yun yung trabaho nyo. And you have to accept that. I mean, I can't say na, halimbawa may commercial, Mr. Gabo, pakigawa nga itong commercial ng Pure Foods. On one condition, mababanggit ang pangalan ko. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Yung mensahe, importante, hindi ikaw. At kailangan, kaya ko kinukuha, may di-deliver mo yung mensahe. Diba? Ngayon po, sa mga bagay po na nagawa nyo, gusto nyo po na yun. Gusto nyo na po yun. Parang fulfilled po kayo sa mga years na nagdaan niya. Nagawa nyo po yung mga bagay na yun. Ang alimbagay. Yung tungkol po sa voice, Yung sa pag-voicing. Or sige, isama na rin po yung acting po nyo. Yes and no. Kasi may tendency sila sa industriya na i-typecast ka. No? Ako, naka-typecast ako sa institutional. Halimbawa, hindi nila ako pagagawin ng time. Dahil tukol sa paglalaba. Pagagawin nila ako tukol sa bangko. Pagagawin nila ako tukol sa San Miguel. Pero hindi nila ako pagagawin tungkol sa, halimbawa, tungkol sa hotdog. Pero noong una, lahat yan ginawa ko. Pinagkaanan ko lahat yan. Nagtataka ako kayo, bakit ayaw nila ako pagawain yan? Ikalawa, I can do more than what they make me do. For example na, I can do accents. So many people do accents when they do commercials and whatever. Bakit ako hindi na gagamit ng accent? You know? Nakikita niyo pong problema yun? Problema kanino? Sa industry po, yung Well, pagtatypecast. hindi ko malaman kung problema sa industriya o hindi nila alam eh. Ano ba, in my case, baka hindi naman nila alam. No? But when I started, they experimented with me. I don't know why they can't experiment with me now. You know? Hindi ko maintindihan yun. Pero okay lang. Ganun sila. Kasi even as an actor, I was against being typecast. I like to do as varied a number of roles as I can. I don't want to be typecast as a priest or as a lawyer. Lolo Hiner. Kasi usually ganito. Kaya tuwan-tuwa ako doon kay Lolo Hiner. Ibang-iba yan eh. Yung role na yun. Kasi noon sa pelikula, nung kainitan ng pelikula, I would do something like 3, 4 films at a time. But I would be doing, if I do a lawyer and they like it, the next 4 films will be lawyer. If I become a priest, the next 4 films will become a priest. Ang hilig nila mag-typecast. You know? But that's how the cookie crumbles. You know? Ano po yung pinaka parang gusto nyo ipakita sa kanila, yung boses na gusto nyo ipakita sa kanila na hindi lang ako ganito. Lahat. Lahat po. Pwede po mo ng parang samples po. Hindi ginagawa yan instantly. I can do accents for you. Like for example, I could talk to you in this way and you might not understand what I'm saying. But you see, today I just met you and we had lunch together. Wasn't that a wonderful lunch? Do you like it? Yes. Of course, it is difficult to do different things. But you see, if the food is good, you will enjoy that food. It's very good. It's very good. Très, très bien. They say in my country, très, très bien. You know? French Yeah, man. sample.
Maniw! Ano? Teka lang. Kasi na parang nag-refer po sa akin yung yung Ano? political ad. Okay. Yung go. Opo. Ayan. Gusto ko po marinig personally. Wala sa akin ang script. Hindi ko naman memorized yun. Binasa ko lang yun. Pero yung projects po na tinatanggap nyo, ano po, kailangan po yung what you believe in, ganun din po. Oo. Oo. Gaya dun sa election, there was one commercial I did not want to do. I can tell you off the record. Ano po? Ano po sa tingin nyo yung importance po ng voice-over industry sa Philippines? Maraming mga grupo o mga sektor sa ating lipunan na may kani-kanyang mga mensahe. Hindi lahat ng tao sa anumang sektor ng ating lipunan ay nag-aral o nag-specialize para ilitaw ang mensahe. Ngayon, para mailitaw ang mensahe sa nakararami, ginagamit ang media. Pag ginamit mong media, babayad ka per second. No? Ang mahal-mahal niyan. No? So, kailangan, kung gagamitin mong media, 30 seconds, 15 seconds, 1 minute para masabi mo yung mensahe. No? So, kailangan mo ng mga tao na pinag-aralan ang mga pamamaraan para mailahad ang anumang mensahe sa loob ng panahon yun. No? Yun ang importansya ng industriya nito o ng mga taong professional sa industriya nito na sila yung tagalahad ng mga sektor na yun. Katulad halimbawa, may ginawa akong AVP tungkol sa isang subdivision. No? Mahaba yun. Siguro mga 10 minutes yun na ikinikwento ang tungkol sa subdivision at anong kagandahan ng lugar na yun. Ano yun? Hindi yun mismong may-ari ng subdivision, hindi niya kayang gawin yun. See? Kaya nagbabayad siya ng tao para ilahad yung mensahe niya yun. Diba? Yun ang kahalagahan itong mga tao itong mga nag-voicing. See? Yun ang kahalagahan. Ang nagiging problema nakikita ko kasi sinasabi nila na humihina na English, humihina na. Ay nakakatakot nga kasi madalas akong makapanood ng commercial na English, mali ang grammar o mali ang pronunciation. No? Hindi katulad noon, karamihan ng mga gumagawa noon. Halimbawa, ang salitang O-V-E-N. O-V-E-N. Yung pinaglulutuan. Abay, ang pronunciation ay oven. Ang talagang pronunciation nun, oven. Ha? Vehicle. 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 Nakakalusot. Kung mahalaga po para sa inyo yung ganun. Oo, kasi pinag-uusapan, alam mo, pag sinabi na sa akin, ikaw naman yung mga Pilipino naman tayo. Sabi ko, ba't pinagtatawanan yung Amerikano pag sinabi sa'yo, kumusta ka? Ba't mo pinagtatawanan yun?
Eh kung pinagtatawanan mo yun, tama mo yun sa'yo. Tama mo yung pronunciation mo ng salita niya. Ano, ang igagalang lang ang Pilipino? Hindi. Pati yung American language, igagalang din. Oh. Di ba? Sabi, pag kinorek mo sa ang excuse, hindi, Pilipino naman tayo. Hindi yun eh. Ay, ba't pinagtatawanan mo pag sinabing Boracay? Oh. Ba't pinagtatawanan mo yun? Oh. Huwag mo pagtawanan yung Boracay. Huwag mo pagtawanan yung ano ba, typical na pagkakamali ng Kano. Ano bang mispronounce sila madalas, you know? Na pinagtatawanan natin. And yet, we don't make an effort to pronounce their language correctly. Hindi ba? Oh, doon ako nagtataka eh. It becomes an excuse. We always take a shortcut. Yun yung natutunan ko yung sa tanong mo kanina na yung self-study. It taught me to work hard and not take shortcuts. See? Paano po kayo na-motivate sa ginagawa ninyo? Na Yung kung ano man pong trabaho na gagawin niyo po. I feel a responsibility, a very strong responsibility to do it right. Whether I'm being paid or not. Tinanggap ko yun eh. Tinanggap kong gawin eh. So, pagbutihan ko. Huwag ako shortcut porket libre. Di ba? Huwag ako shortcut porket libre. Huwag akong shortcut kasi mas madali. Maaring hindi ka nahuli ng director mo, ang Diyos, huli ka. Yung abilidad mo yan, binigay sa iyo ng Panginoon yan eh. Huwag nga iloloko yan. Malalaman niya pag nanloloko ka. Kasi, no? It's just that. You have to have a strong sense of responsibility to do to do an accepted task to perfection. You have to have that. Hindi pwedeng basta-basta. Kaya ako madalas, halimbawa may pinagagawa sa aking AVP, nire-request ko email nila sa akin. Binabasa ko muna bago pumunta ron. At pinag-aaralan ko. Hindi ako pumupunta doon na akala mo kung sino, uupo doon, babasa at yun na. At aminado ko pag ako nagkamali, hindi na kailangan sabihin ng direktor. Ako na kumakat at inuulit ko. Panghalin. Yun ang motivation na binibigay sa akin. Sa present po, ano pong ginagawa niyo po sa kasalukuyan? Nakaupo rito. Sige po. Sa labas po. Anong ginagawa? Yung ano, Related po dun sa voicing. bukod po sa taping, Opo. Ngayon wala pa. Pero merong isa, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo kung ano yun. Abo. Na ang gumagawa ay international. Ang sabi sa akin, konti na kami nag-recording last week kasi ako raw napili. Nagpa-audition sila. Tapos ako raw napili. Ito ay para sa isang programang napapanood mo sa cable. No? Istasyon pala, isang stasyon na napapanood mo sa cable. Mukhang ako yung napili kasi magte-taping na sana, tapos biglang nung tinanong ko, sabi ko, gaano kahaba ba yan? Tinawagan nila yung producer,
sinabi ng producer, please tell him that we will do it next week because hindi pa tapos ang script. Kasi maselan yun eh. Maselan yung, kilalang kilala yung stasyon na yun eh. Kaya maselan sila pumili ng mga ganyan. Sir, bukod po dun, wala na po iba. Wala. Kasi, yun na nga eh, hindi na ngayon ganun karaming ginagawa ko na. Ngayon, karamihan, halos hindi na ako gumagawa ng commercial eh. Puro AVP. Puro AVP at documentaries. Oo. Contact na lang po kayo para po. Oo. Po. Ano naman pong message nyo or tips po para sa mga aspiring po na voice artist? Work hard. It's not easy. It's not easy to get where some of us are. There's so much work that goes into it. There's your speech mechanism to work on. There's your voice to work on. There's your breathing facility to work on. Then, there is your feelings to work on. Yun ang pinakamahirap. Yung una kong sinabi, yun yung inyong tools. Yun ang mga kasangkapang gagamitin ninyo para mailitaw ninyo ang inyong damdamin sa isang mensahe. At lahat ito, kung maaari, you should train to perfection. To perfection. Para pag pinagtrabaho kayo, hindi kayo masyadong nakakaubos ng studio time dahil ang laki nagagastos ng producer sa studio time. Pag lumampas ng konti ng, halimbawa, 1 hour, lumampas ng konti ng 1 hour yan, a fraction thereof. So, nagbabayad na siya 2 oras, 5 minutos pa lang yung sumusobra. So, tayo, tulungan din natin yung mga kumukuha sa atin sa trabaho. Tulungan din natin yung mga gustong maglahad ng mensahe at ilitaw natin ng malinaw na malinaw. At sinserong-sinsero yung mensahe na gusto nilang ipalitaw sa atin. Yun ang ating responsibilidad bilang mga voice artists. Salamat po. Salamat po. Meron pa? Sure ka na? Ay, ito po. Ito po yung pinaano. Ano po yung pangarap niyo para sa industry, sa voice acting, voicing? Anong pangarap ko sa voicing industry? Ang pangarap ko ay mas dumami ang mga practitioners na talagang pinag-aralan nila ang kanilang ginagawa at patuloy na pinag-aaralan kahit sila'y kilalang kilala na, kahit sila'y quote-unquote sikat na sa industriya. Sana pagbutihan nila para dumating ang panahon na mas maraming mga sektor sa ating lipunan ang makita ng kahalagahan ng mga voicing artists para mailahad ang kanilang mga mensahe. Makikita lang nila ang halaga kung sila mismo ay kumbinsido na yung ating inilahad, sila mismo kumbinsido rin yung mga nagpagawa sa atin. Kasi kung hindi natin pagbubutihan yan, hindi aasa sa atin ang marami para ilitaw yung kanilang mensahe.
sana lahat tayo gawin natin ang lahat. Huwag tayong magdadahilan. Ang mali eh. Huwag tayong magdahilan. I-perfect natin yung ating ginagawa. Huwag tayong magdadahilan. Pag-aralan natin na kung maaari anumang salita kaya natin gawin. Ibig ko sabihin, kaya natin mag-English. Kaya natin ng commercial na French. Kaya natin ng commercial na Indonesian. Kaya natin ng commercial na Thailand. Pag-aralan natin to that point. Para maraming nasasakop yung industriya na. Thank you po. Meron pa. Ayun na po. Yun na po yung last question. Ay, ba't hindi mo pinapatayan? I believe in having paintings in the house kasi it influences the eye of a person. And so that kung siya pa hawak ng camera, na-influence. Kunyari. Pati yung choice of colors, ng tao. Ako, nakita yung old Christmas tree. Sabihin, ay, ganyan, hanggang ngayon yung Christmas tree. Mga old books. Ito yung last play. Ito ang mga kapatid. Older sister. This is a sister that comes next to me. This is my father, my mother. Madilim. Chat sa akin. Hindi pa po. Ito lang. Ano na tayo? Benton show. Ang Itbulaga. Baby Joey. And then the collection of movies. This is not all of it. There's some inside. Galit sa babae. Monkey smile. Ang init, ano? Cheddar.
Mukhang wala na tayong magagawa at mamamatay na ng tuluyan ang mundo. Wala na tayong magagawa at mamamatay na ng tuluyan ang mundo ito. Alright, thank you very much. Nako. Wow. Number 5, 7, 4, 4, 3, and 4. Okay, next. Tuwagin Rohon. Francis Macrohon. Number 1. Okay. So again, papalala ko sa kanila, kailangan pala magaling mag-adlib dito, no? Pag kinulang ka sa linya, kailangan dagdagan mo na. Here we go. Ulitin natin, ha? Okay. Girls and girls. Ayan, sinaset lang natin sandali. One piece. Here we go. Oy! Nandito na kami! Pinalali na ako! Mga masasamaloob mo ngayon! Bakit hindi ako pinamil? Wala naman akong kasalanan sa inyo! Goma! Bakit? Punch! Mukhang nasobrahan ako ng talon. Okay, thank you very much. Ayun. Tuma, rocket punch! Okay, sige, tawagin natin. Susunod, si Jenny Ong. Score. Score pala, sorry. Score muna, 7. Pati ako nawawala na. 7, 5, 4, 3, 5, and 6. Thank you very much. Okay. Next, Miss Jenny. Ayan. Okay, handa na.
Okay, we got number 8. Okay, isa pa, hindi yan ha, yung susunod. Yan.もともと痩せた土地だったのをグルメアントたちに養分を奪い取られたのね。おそらくグルメアントのせいでこの下は穴だらけということは、町が陥没するのも時間の問題。生きていればいつか町を再建することはできる。でも死んでしまったら